Panibagong araw. Tahimik ang paligid, pero ang isip mo gising na gising. Iniisip mo na naman ang lahat. Bills, trabaho, relasyon, kalusugan, at mga planong parang hindi natutupad. Paulit-ulit, paikot-ikot, parang wala nang katapusan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may 118 salita lang sa Biblia na kayang baguhin hindi lang ang iniisip mo, kundi pati ang paraan ng pagtugon mo sa mga problema sa buhay? Hindi ito tungkol sa magic. Hindi rin ito tungkol sa pag-asa sa emosyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Psalm 23, isang maikling kabanata, pero puno ng katotohanan, pag-asa, at himala. Ang 6 na talatang ito ay isinulat hindi sa panahon ng tagumpay, kundi sa gitna ng takot at kaguluhan. At kung sisimulan mong ipanalangin ito araw-araw sa loob ng 30 araw, makikita mong kay Lord pala talaga nagsisimula ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Psalm 23 is not just a poem, it's a battle cry. At ngayong araw, baka ito na ang mismong panalangin na magpapabago ng takbo ng buhay mo. Psalm 23, ang panawagan sa gitna ng dilim. Isipin mo si David. Isa siyang hari ngayon, pero bago siya umupo sa trono, isa muna siyang tumatakas, tinutugis, at halos mamatay sa takot. Nagtago siya sa mga kuweba, sa mga bundok, sa mga disyertong hindi niya kilala. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nang wala siyang kasiguraduhan, wala siyang tirahan, at halos wala siyang makapitan, doon niya isinulat ang Psalm 23. Sinasabi sa atin nito na ang pananampalataya ay hindi hinuhubog sa panahon ng ginhawa, kundi sa panahon ng gulo. Hindi lang ito maganda sa pandinig, ito ay deklarasyon ng kalayaan sa gitna ng takot. The Lord is my shepherd. Para bang sinasabi ni David, hindi ako ang may kontrol, pero may Diyos na may plano. Kaya kung sa ngayon, pakiramdam mo ay parang ikaw si David, pagod, takot, at walang kasiguraduhan, tandaan mo, ang Psalm 23 ay hindi para sa mga taong perpekto. Ito ay para sa mga taong wasak, pagod, at handang kumapit muli sa Diyos. Kahit sa pinakadilim na bahagi ng buhay mo, may shepherd na nagmamatiyag at handang akayin ka pabalik sa liwanag. Week 1, Rewiring Your Mind. The Lord is my shepherd. Ang unang 7 araw ng Psalm 23 challenge ay parang walang epekto. Inuulit mo, The Lord is my shepherd, I shall not want, pero parang kabaligtaran ang nangyayari. Yung bank account mo kulang, yung utak mo pagod, at yung puso mo parang walang nararamdaman. Pero dito nagsisimula ang himala. Sa tuwing inuulit mo ang salita ng Diyos, ang isip mo ay unti-unting nire-reprogram. Sabi sa Romans 12 verse 2, Be transformed by the renewing of your mind. Ang pagbabago ay hindi agad nakikita, pero nangyayari sa loob. Ayon sa neuroscience, tinatawag itong neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na magbago at bumuo ng bagong koneksyon sa pagdaan ng panahon. Sa tuwing sinasabi mong, I shall not want, tinuturuan mong maniwala muli ang sarili mo. Unti-unti mong tinatanggal ang pattern ng pangamba at pinapalitan ito ng pananampalataya. Marami ang sumusuko sa linggong ito dahil hindi pa nila nararamdaman ang pagbabago. Pero tandaan mo, bago lumalim ang ugat, kailangan munang masanay ang lupa. Kaya kung nararamdaman mong parang walang nangyayari, ituloy mo lang. God is working beneath the surface, forming new strength inside you. Week 2, When Fear Starts Losing. Sa ikalawang linggo, mapapansin mong may kakaiba. Oo, pumapasok pa rin ang mga takot, pero hindi na sila kasing lakas ng dati. Yung dating gabi na puro pag-aalala, napapalitan na ng mga sandaling may kapayapaan, kahit hindi mo alam kung bakit. Ito ang epekto ng Psalm 23 verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Pansinin mo ang salitang through. Hindi sinabi ni David na stuck in o trapped in. Ang ibig sabihin nito, dadaan ka lang, hindi ka mananatili. May simula, may gitna, at may katapusan ang bawat valley. Sabi sa 1 Samuel 18 verse 11, tinangka ni Saul na patayin si David. Pero kahit nasa bingit ng panganib, pinili niyang magtiwala. Kung si David, na literal na tinutugis ng hari, ay nakapagsabi ng,
I will fear no evil. Bakit hindi mo rin kayang sabihin iyon sa gitna ng mga bayarin, problema o diagnosis mo ngayon? Ang takot ay hindi agad nawawala. Pero kapag araw-araw mong ipinapahayag ang katotohanan ng salita, unti-unti itong lumalayo dahil ang pananampalataya, kapag binigkas mo araw-araw, ay nagiging tunog na hindi kayang tabunan ng takot. Week 3, Restoration and Boundaries. Pagpasok ng 3 linggo, mapapansin mong hindi lang isip mo ang nagbabago, pati mga desisyon mo. Yung dating oo ka ng oo, bigla kang natututong magsabi ng hindi. Yung dati mong hinahayaan ang toxicity sa buhay mo, ngayon marunong ka ng lumayo. Sabi sa Psalm 23 verse 3, He restores my soul. Ang ibig sabihin ng restore ay hindi lang pag-ayos, kundi pagbabalik sa orihinal na disenyo. Binabalik ni Lord kung sino ka talaga, hindi kung ano ang sinabi ng trauma o takot mo. At habang nire-restore ni God ang kaluluwa mo, binabalik din niya ang lakas at dignidad mo. Hindi ka na tinatanggap lang ang kahit anong sitwasyon. Nakikita mo na ang halaga mo. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Hindi flashy, hindi materialistic, kundi puno. Kapag puno ang kaluluwa mo, hindi mo na kailangan punan ng tao, trabaho, o validation. Dahil alam mong sapat si Lord. Sa linggong ito, ang restoration ay hindi lang panlabas. Ito ay tahimik, matindi, at personal. Isang paalala na kahit ilang ulit kang nadurog, may Diyos na marunong bumuo. Week 4, Breakthrough in the Presence of Your Enemies. Ito ang linggong inaabangan ng lahat, ang Breakthrough Week. Sa puntong ito, hindi mo man mapansin, iba ka na. Iba ka na mag-isip, iba ka na tumugon, iba ka na magtiwala. Bakit? Dahil isang buwan mo nang sinasanay ang bibig mong magsalita ng pananampalataya, hindi ng takot. Sabi sa Psalm 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. Hindi tinatanggal ni God ang mga kaaway, pero kaya niyang ihanda ang tagumpay sa mismong harapan nila. Hindi pa man nawawala ang problema, dumadating na ang sagot. Hindi pa man umaalis ang unos, nandyan na ang biyaya. Minsan kasi, ang answered prayer ay hindi ang pagkawala ng laban, kundi ang kapayapaan sa gitna nito. Yung tipo ng blessing na kahit makita ng iba, alam nilang, grabe, kasama talaga si Lord dyan. Ang breakthrough ay hindi instant miracle. Ito ay resulta ng consistent faith. At kapag dumating na ang sagot, makikita mong hindi lang binago ni Lord ang sitwasyon mo. Binago niya kung sino ka sa gitna ng laban. That's the real victory. Kapag natapos mo ang 30 araw, mapapansin mong hindi lang nagbago ang sitwasyon mo. Ikaw mismo ang nagbago. Sabi sa Proverbs 4 verse 23, Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yung dating madaling magalit, mas kalmado na. Yung dating laging takot sa bukas, mas tiwala na. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil natutunan mong tumingin sa Diyos, hindi sa problema. Ang tunay na himala ay hindi lang sa labas, kundi sa loob. Psalm 23 verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Man, ngayon, inaasahan mo na ang kabutihan, hindi na kabiguan. At kapag nagbago ang inaasahan mo, nagbabago rin ang direksyon ng buhay mo. Ito na ang challenge. Basahin at ipanalangin ang Psalm 23 araw-araw. Malakas, hindi sa isip lang. Dahil may kapangyarihan sa pagdinig ng sarili mong boses na nagsasabi ng katotohanan. I-comment mo ngayon ang day 1 kung sisimulan mo na. Huwag kang tumigil kahit hindi mo pa nararamdaman. Si David sinulat ito hindi sa palasyo, kundi habang tumatakbo sa disyerto. Ang breakthrough mo ay hindi magsisimula kapag natapos na ang problema. Magsisimula ito kapag nagsalita ka ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Day 1 begins now. Mga awit. 23. Si Yahweh ang ating pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako, sa lunti ang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salusalo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan.